Mga kapatid at mga kasawsawan, sobrang init po ng naging pagkikita ni na Carol at Rose at dahilan po nga para umabot sa puntong nagkasakitan sila at sa kinailangan nga pong magpalit ng damit po ni Carol. Balikan ko lamang si Rose. Ilang taong ka na, Rose? 39 ho. 39. Meron ka bang asawa ngayon? Kinakasama? Marami po ako naging asawa. Maraming naging asawa. Pero wala po ako pinakasalan. Wala kayong pinakasalan. Pero meron ako anak 5 sa una. Ano po ang nangyari doon? Wala po eh, nagkaroon po ng bentahan eh. Paano pong 14 bentahan? anyos, binenta na ako ng nanay ko eh. Oh, buhay ko to. Kaya Oh, sanay na how Okay, dare you to talk to sandali. me like that? I don't care. Okay, sandali lang. Sandali lang po. So sabi mo nagkaroon ng bentahan. Paanong naging bentahan? Kailan mo nalaman to? Nagkaroon pa akong asawang matanda. 20 years ang tanda sa akin. Mm. Nagkaroon ako 5 anak doon. Hindi ko natagalan. Sino ang nagbenta sa'yo? Nanay ko po, kasi may utang po siya doon. Pero hindi ko po alam na binenta ako. Kasi bata ako, mali ko. Pinag-aral ako noon, nakatapos akong high school. Akala ko, tatay ko, akala ko pinampun ako eh. Eh yun pala, hindi naman pala. Aral mo pala, ba't ang Oh. daspan Pero mo? kinasal po kayo doon, hindi? Hindi ako kinasal. 14 Oo. anyos nga ako eh. Oho. Hanggang na nagsabi na ako sa nanay ko, ayoko na. Ganito lang. Ang nanay mo buhay pa. Buhay na buhay. Oho. Kinausap mo siya tungkol dyan kung Oo. bakit ganun ang nangyari? Anong Sabi ko- paliwanag niya? Sugarol, wala siyang pambayad. Kaysa magkaroon siya ng problema, gaganda daw buhay ko doon. Kamusta ang naging buhay mo doon sa Matanda? Malungkot. Malungkot. Kasi, syempre, ang aga ko nagkaroon ng mga obligasyon sa buhay na hindi dapat. Wala eh. Ngayon, Ang panganay mo ay ilang taon na? Ngayon? 20 po. Dire-diretso po yan, taon-taon. So, sino ang nag-aalaga sa mga Nanay ko bata? po. Hindi ikaw. Hindi po. Okay. Wala po akong ano. Hanggang sa yun, nagsawa na ako. Sabi ko, ayoko na. Gusto mo, ikaw makisama. Nagpirma ng barangay. Sige, hiwalay. Pero sustento sa nanay ko. Ako malaya kahit saan ako pumunta. Doon na nag-upisa ang buhay ko. Anong naging umpisa ng buhay ni Rose Sama-sama ako sa noon? mga kaibigan ko. Jamming ng inuman, Hindi ganyan. na sanay sa alak. Yan, ganyan. Hanggang, pero pinipili ko na may pakikisamahan ko. Mm. Yun. Pinipili mo pa yun, may pamilya yung dalawa, sinamahan mo. tatlo, hanggang, eto na yung huli. Si Elyong. So, inaamin mo nga, Kapal nga ng mukha Para dyan. matapos na. Kasi nagigigilalo ako eh. oo, so inaamin mo na may relasyon kayo Oo. nitong si Elio. Oo, para matapos na. So, ano nangyari na dun sa kayo. ibang nakarelasyon mo? Nasa na sila? Wala na. Hindi mo Wala na sila nakikita. Nag-fly away na rin sila. Ah, si Elyong, saan mo nakilala? Kapit-bahay namin yan. Hmm. Paanong nagkahulugan ng loob nyo? Alam mo namang meron siyang Wala lang karelasyon. inuman lang. Naging Sama-sama. close na kayo. Tapos hindi, kasi gusto ko, may gagastos sa akin ng inuman. Kasi si Marlon nga, nagtatrabaho, stay in. Lingguan kong umuwi. Sino ito? Si Marlon. Nakakasama niya Sino rin. yung siya. Marlon? Kinakasama ko rin. Super Alam ganda. ba nung Marlon na close ka kay Elyong? Alam niya naman ganda kasi mo. nakilala niya ako, talagang malapitin sa lalaki dahil manginginom ako. Eh. Oo. Pero ang sinasabi namin, nagpapabayad. Ako, hindi. Nililibre ng alak. O, may correction yun ha, nililibre lang ng alak. Eh di bayatin yun. Pero hindi ako alak. nagpapaganon. Sayo-sayo lang ng ganyan-ganyan. O, masaya na sila, bayad na alak. O, ganon. O, masama doon, nililibre ka. Happiness yun, kasiyahan yun, di ba? O, Pero Ate Rose, hindi Alam ba't mo ka. napapahamak ang buhay mo pagka ganon? pagod na rin ako sa nangyari sa buhay ko. Kaya hindi ko na iniisip na masama o hindi, ganyan. Oo. Napansin ko nga kanina, meron kang ilang mga peklat dito sa iyong may mga sugat ka. Bakit? Ano yan, Rose? Dito dapat magpapakamatay na. Galit ka ba sa nanay mo? Sa totoo lang po, talagang galit na galit ako. Naunawaan namin kung ano yung naging kalagayan mo, yung pakiramdam mo. Di po ba, Dr. Camille? Kaya gusto nating tulungan si Rose kasi mahirap yung ganitong nasa edad na siya na 39. Tama ba ako, Rose? Oo. Marami pa rin siyang galit, sama ng loob. Maraming mga katanungan marahil si Rose na di pa niya nakukuhang mga kasagutan mula sa kanyang ina. 14 years old at nagkaroon ng ganitong malaking problema na sabihin na natin hindi talaga nasabi sa'yo kung ano ang dahilan kung bakit napunta ka dito sa matandang ito tapos pinag-aral ka yung pala magiging
aanakan ka lang. Ang isang 14 years old na nagkaroon ng ganitong klaseng galit, nagka-create ng tinatawag nating angst. Hindi lang basta sabihin mo galit siya, kung hindi malalim na galit na parang akala mong sinugatan ng husto at hindi siya nare-resolba hanggang hindi nagkakaroon ng konfrontasyon. So maaring ang konfrontasyon na to, Chang, ay yung something physical na makikita sila mag-ina, pag-usapan ito, or mismo mag-undergo ng counseling para ipaalam kay Rose na lahat ng nangyayari sa buhay mo, ginagawa mo to para saktan yung sarili mo. And it's a form of depression na yung ginagawa niyang pananakit sa sarili niya at sasabihin niya, wala na, gusto ko nang tapusin ang buhay ko. Maraming salamat, Dr. Camille. Sa ating mga sausawero at sausawera, naantig kayo sa kwento ni Ate Rose. Mukha nga siyang, pero ang tanong, naiintindihan din ba natin kung bakit itong si Ate Carol ay nagpupuyos din sa galit? Aba, sino ba ang ating, kumbaga, bibigyang simpatya sa puntong ito? Nasa puti ba o nasa pula? Magboto hands tayo mga kapatid. Go! Siyang yung malungkot na kwento ng buhay ni Ate Rose talaga namang kumurot sa puso natin dito sa studio at I'm sure yung mga nanonood sa bahay. Pero naiintindihan nila yung galit ni Ate Carol naman na parang nadamay kasi siya dun sa pagsi-self-destruct ni Ate Rose. So siguro yon ang munang pinapakita ngayon ng ating mga sawsawero. Kaya kulay puti ang nakikita nating kulay sa ngayon. Yan ang ating boto hands. Maging siya daw ay sinugod ni na Carol at ng kapatid nitong si Merly. Ipagtatanggol daw niya ang manugang dahil kilalang kilala niya ito, kaya naman magsasalita na si Aling Margarita Vergara. Pasok! Aling Margarita, magandang hapon po. Sige po. Sino po kayo sa buhay ni Rose? Ako po ang biyanan. Aha. Iyan po ang mabait po sa akin yan. At saka mapagmahal. Kaya nga lang po, ang ugali niya lasingga. At saka kahit anong gawin niya, nasusunod. Umaga hapon, nag-iinom. Pagka nalasing na po, nagwawala na. Pinapayuhan po siya, pinangangaralan. Hindi po nakikinig. Pag kinukulong ko po sa bahay, sa third floor naman po siya lumulundag. Kinukulong po ninyo? Opo, pag lasing na lasing po, pag nagwawala, isinasarado ko po yung gate. Sa bintana naman po siya lumulundag. Kaya pag nakita kong nahulog na, sumisigaw na ako, hindi ko po tinulak yan. Pag namatay yan, hindi ko po kasalanan. Naku, sabi ko sa kapitbahay. Abay, may pagka-action star pala si Ate Rose. Tumawag ako na... Mukhang kilalang-kilala na po ni Aling Margarita si Rose. Ang tanong, alam ba niya ang lahat ng ginagawa ng manugang niya? Baka tutukan po, alamin natin yan sa pagbabalik po ng Face to Face. Hindi po ba ninyo narinig? Tinanong ko si Rose kung may relasyon sila ni Elyong. At ang sabi mo, Rose, ay... Mabait yung manugang mo? Pag napatunayan ko yan, papatunayan ko sa inyo na hindi ako konsentidor na mga biyanan, tatamaan sa akin to. Facebook sausawa na mga kapatid. Lizzie Ann Panisales Gatdula. Chang Ami, sobra po kaming nasisihan ng asawa ko pag nanonood ng program nyo. At ito po ang oras na maligayang-maligaya ako dahil sa pamamagitan ng program na ito ay nagkakaroon kami ng bonding na mag-asawa. Nasa Spain po kasi kami, kaya sa internet lang kami nakakapanood. Sobra po dami naming natututunan lalo na sa aminan at word for the day. Dahil po dito, lalong tumitibay ang pagmamahala naming mag-asawa. Marami pong salamat at more power sa Face to Face. Gracias y mucha suerte. Face to face, huwag mong talikuran, harapin mo